Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Anyway, dalawa muna no yung tatalakayin kong issue kasi ito raw yung dalawang issue na nag-trigger no ng Senate coup d'etat kahapon. Una, yung dahil siyempre meron ng siguradong vote to impeach na manggagaling sa House, kaya yung timing talagang alam natin na pwedeng may mangyari no. Tapos yung pangalawa, ang lumulutang na issue dahil nga yung maraming senador ang para idinawit ninyo doon sa inyong partial report sa Blue Ribbon nung kayo pang umahawak noon na maraming senador ang fourth preliminary investigation. Ano masasabi niyo doon, Senator Ping? Speculative lahat yan, Danny, kasi alam mo yung pagpapalit ng liderato, laging continuing effort yan, laging continuing attempt yan sa Senado. Okay. Basta't merong minorya at saka merong mayorya, siguradong yung minorya, magre-recruit yan from the majority block para makabuo sila ng numero ng magic number 13 or more para makapagpalit ng liderato. Ano na yan? That is as common as the daily session namin sa Senado. Okay, so for now, ang lumalabas kasi, babalik ko si Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon kasi di ba dineclare na vacant lahat ng posisyon kahapon? Nasa sa kanila yon kasi call ng majority kung sino yung i-elect nila na mga chairmen o chairpersons ng lahat ng komite, hindi lang sa Blue Ribbon. Okay, so anong mangyayari doon sa partial report ninyo? Tingin nyo ba parang nasayang lahat ng mga efforts nyo kasi this is the investigation of flood control mess na marami rin ang tumututok. Hindi naman masasayang, Danny, kasi una-una nakapag-contribute na kami maski papaano sa preliminary investigation ng DOJ at saka ng Ombudsman. So may mga nauna ng mga testimonial at saka documentary evidence na naipadala na doon. At dahil naipahayag ko sa pamamagitan ng isang privilege speech, yung synthesis ng nilalaman ng partial committee report, papunta na rin sa Ombudsman kasi naging public record na yon. Unlike before, na hindong di kumpleto yung pirma, hindi yun official record, kaya hindi namin mapadala. Pero ngayon, dahil naipahayag ko na sa privilege speech, public record na yan, pwede na namin ipadala na sa Ombudsman. Okay, so you would encourage at syempre gusto nyo na talagang gumawa na rin ng hakbang ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin ng Ombudsman, if ever, para i-pursue yung mismong plunder case against some of those big names dyan sa flood control. Totoo yun. Itong araw na ito, itatransmit na namin sa Ombudsman. Kasi as of today, hanggang hindi nakapag-elect, although all positions vacant, nananatiling bukas yung public document na yan para ipadala sa Office of the Ombudsman. Oo, okay. Anyway, kasi kahapon talagang grabe ho, no? May mga video pa na tumatakbo ho si Senator Bato de la Rosa as sitting senator na sabi nga ho ni Senator Drilon kahapon, napanood ko sa isang podcast, sabi niya, I have been in the Senate for many years. Ito yung nakita niya eksena na tumatakbo ang isang senador na hinahabol ng mga NBI agents. Parang napaka-degrading, sabi niya, very embarrassing at saka parang somehow nawala ang dignity ng Senado. Kayo ho, matagal na kayo sa Senado. What was your parang reaction niyo when you saw all this drama kahapon, Senator Ping? Yeah, I couldn't agree more with Senator Drilon. Anyway, you look at it, maski anong political persuasion ka ang pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Hindi napaka-unpleasant na sight. Oo nga sabi ko, maski saan ta nanggagaling, anong panig man ng political persuasion, napakapangit yung nangyari kahapon. Alam mo kasi, Danny, normally, pero naintindihan rin namin yung paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil normally, by 12 noon, alam na ng Senate President, yung ia-oust ng Senate President, papapalitan siya. They have the numbers as of 12 noon kahapon? Alam na niya? They have the numbers? Meron sila numero, pero ang normal practice, pupunta yung delegation ng bagong, yung papalit na Senate President, kasama kung sino man yung kanyang kaalyado. Okay. At ipapakita yung resolution signed by at least 13 members. So, Mr. Senate President, we are here. Ito yung signed resolution. Kaya, very smooth ang transition. So, mangyayari doon, pagdating sa floor, pagdating ng 3 o'clock at nagkaroon ng session, mismong yung sitting Senate President ang magdedeklara ng siya'y bababa sa pwesto. At minsan pa nga, siya pa yung magno-nominate do sa incoming Senate President. Okay. Kasi Dapat yun ang talagang tradisyon sa Senado. Kung napansin mo nga, di ba? Yung 13 votes ni Senator Alan Peter. Isa doon si Senate President Soto. At yung 9 votes ni Senate President Soto, dating Senate President,
ang isang boto doon nanggaling kay Senator Alan Peter Alan Peter, Cayetano. yes, yes. Ganyan tradisyon. Out of Yes. courtesy, Yes. para respeto sa isa sa isa. Okay. Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto. Okay. So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Alan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Kasi kung ipapakita niya yung signed resolution, nakabilang si Senator Bato na nakapirma, baka nga naman pag-isipan na si Senator Bato nandyan lang sa vicinity. Lalo pa nga't merong lumabas na balita na merong existing o na-unsealed na yung warrant of arrest na inisyu ng ICC. So yun ang agam-agam nila. So on that note, naintindihan namin ang pinanggagalingan ni Senate President Alan. Okay. So kaya ang nangyari, kasi ngayon lang natin naririnig yung paliwanag ninyo na gano'n, no? So ibig sabihin, pumunta talaga si Senator Bato doon for that same reason lang, para bumoto, para makumpleto yung 13. Di ba? Tama ba, Senator Ping? Para makumpleto. Exactly. Kasi physically, dapat ang botohan nandoon siya, di ba? Kailangan. Correct. Okay. Exactly. Yun talagang dahilan. Ito sa akin lang ito, opinion ko. Ang problema ngayon ni Senator Bato de la Rosa, noong nasa labas siya, limited yung kanyang galaw, pero he was enjoying parang yung freedom niya. Yes, diba? yes. Kasi maski hindi siya freely nakakagalaw, at least malaki yung galawan niya. Okay. Ngayon pumasok na siya sa Senado, sabihin na natin, he is effectively contained. Kasi oras na lumabas siya, lalo pa nga't kumpirmado na nandyan na yung unsealed na warrant of arrest. But that's another story. Oo. Kasi, para lang maliwanag yung pinagagalingan ko rin yung Kaya nga, iniintindiho namin isa ako sa pumirma Oo. so sa sense of the Senate resolution na kung saan kinakailangan dumaan sa local court, sa domestic court. Ang ini-invoke namin doon yung Republic Act 9851. Oo nga. Ito, naipasa to 2009 pa. Oo. Although walang maliwanag na interpretation. Oo. Kung ang international warrant ba na inisyu halimbawa ng ICC, agad-agad ma-serve without parang authorization from a domestic court. Aha. Wala rin namang maliwanag doon sa batas na kailangan dumaan o hindi kailangan dumaan. Wala doon eh. Kaya this is a novel case. Yung nangyari kay Oo. Senator De La Rosa, Oo. aabot ito sa Korte Suprema, Oo. and this is a good legal precedent, so to speak. Kaya nga. Magkakaroon tayo ng maliwanag na jurisprudence Oo. na kung meron bang, of course, water under the bridge kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Mm. Pero may ruling din ng Supreme Court na maski hindi na tayo miyembro, Member. nag-exit na tayo. At the time na na-commit na yung, allegedly na-commit yung krimen, Oo. miyembro tayo, may jurisdiction ang ICC. Oo. So yun ang jurisprudence na may exist. Oo. Pero wala pa tayong jurisprudence, wala pa tayong Supreme Court ruling kasi hindi pa natetest yung RA 9851. Okay. Kasi hindi naman mandatory, nakalag doon May eh. Oo. So discretionary yon. Kaya Kung po pwedeng idaan. Pero ako, ang aking pananaw, kaya nagpirma ako doon sa resolution expressing the sense of the Senate na kailangan duman sa domestic court. Kasi ang interpretation ko doon sa RA 9851, galangin natin yung ating mga domestic courts. okay. Maski international warrant yan, kailangan idaan natin Ah. sa domestic court na magbibigay ng authorization o sabihin nating for lack of a better word, ay corresponding or subsequent warrant of arrest para ipatupad yung warrant of arrest na inisyu ng yung international warrant. Okay. So, yun ang aking pinanggagalingan. So, magandang Talakayin sabi ko, dapat, no, nandiyan na Supreme si Court Senator or Bato, whoever. Wala siya sa labas. Nakapasok na siya. He is effectively contained. No? At it's only a matter of time. Depende sa kung nung lalabas na ruling. Ah. Kasi sa aking pananaw, even if maglabas ng domestic warrant, yung isang, halimbawa, RTC, Pasay, Ah. dahil baka nandyan yung jurisdiction. Ah. Halimbawa, naglabas ng corresponding warrant of arrest. Ah. Pwede pa rin naman mag-appeal si Senator De La Rosa, umabot ang Korte Suprema. Okay. That is, kung hindi naman maglabas ng TRO, ang Yun. Supreme Court, Oo, sige. O, yun. executory yung lalabas na domestic warrant. Yun. Okay, so para malinaw lang ha, Senator Ping, para doon sa mga nakikinig. So habang wala yung sinasabi nyo domestic warrant na manggagaling sa local court, posible na mukhang mamananaig yung Republic Act 9851 di ba, na international law na pwedeng i-surrender siya, di ba, sa mga local agencies natin through the help of the Interpol. Pwede siya pag wala ng sesyon at saka ito naman kasing penalty sa kanya is more than 6 years na sinasabi ay hindi siya immune. Di ba, Senator Ping? Ang sabi ko nga, dalawang schools of thought. Oo. Isa yung nagsasabi na
kailangan dumaan sa local court. Oo. Meron ding nagsasabi, mga legal experts, na hindi na kailangan. Kasi Yun nga, bound tayo narinig ng ko. treaty. Yeah. Kasi may tratado Oo. na bound tayo na pagka merong international warrant, pwedeng ipatupad. So, nandun tayo sa gitna na kung saan pwedeng interpret. So, ang tanong mo, pwede ba siyang basta kunin? Kaya nga, kung wala pa yung local court na ibig sabihin nagde-decide. Tapos walang Sagot ko, pwedeng hindi, pwede. Okay. So no, it's for Hindi the... ko sabi pwedeng pwede ha. It's either pwede or hindi. Okay. No? Depende yan kasi ang mag-execute yan, executive branch. Okay. Yung law enforcement natin. Oo. Kung sakaling dumating yung pagkakataon, kasi natatandaan mo noon si Senator Trillanes, di ba? Yeah. Oo. Noong hinuli siya ng PNP, Oo. ano pa siya nun, Naka-session. Oo, tama. Session. Yeah, pero he surrendered himself. Pero local court yun eh. Oo. Yeah, local court yun. Oo. Pero yun nga yung sabi ko, gray area sa international warrant. Oo. Kasi hindi naman to mandatory na kailangan magkaroon ng domestic warrant. Okay. Kasi nasabi doon, yung local authorities may surrender. Okay. So sabi ko nga, this is a good, a novel case para ma-settle once and for all na meron bang kailangang papel yung domestic court para ma-enforce yung isang international warrant. Nandun tayo sa kalagitnaan. Okay. So yun wala akong sinasabi na of course, may pagkakaiba kasi domestic warrant yung kay Senator Trillanes. Oo, at saka kay Laila de Lima. Senator Enrile. Kay Enrile. Puro Senator local court Enrile, yun eh. Kaya nga, sabi nyo nga, ang nangyayari kasi ngayon, Senator Ping, parang may gray area, no? Pero let's leave it to the experts na sa law. Lalo na, meron naman pending yata talaga doon sa resolution nyo na pwedeng mag-decide ang local court. Pero habang wala yun, pag-usapan muna natin, Senator Ping, yung gusto ko rin malaman, meron ba jurisdiction ng Senate na i-contempt yung mga NBI agents na talaga nagsiserve na ng trabaho nila na arrestuin si Senator Bato? Agad-agad, yung direct contempt, hindi pwede. Hindi pwede. Because hindi in aid of legislation yan, di ba? Oo. Hindi. Yung direct contempt kasi, yung offense na contemptuous, na nagko-contempt siya sa Senado, kailangan simultaneously being committed while the motion to cite in contempt of the committee or of the Senate, yung tao, naandyan. Pero kung wala dyan, hindi simultaneously at wala sa plenaryo o kung wala sa committee hearing, dapat yun, pagka sinabi nating indirect contempt, ipapasyokos mo muna yun eh. Pag-explainin mo. Yeah, tama. Why he should not be cited in indirect contempt. Hindi nangyari kahapon yun. So ang ginawa, may nag-motion to cite in contempt of the Senate, agad-agad, kinontempt. Sa akin, procedurally, mali yun. Kasi nangyayari sa committee hearing, even pagka committee hearing nga, di ba? Nung tatanda mo si Carla Discaya, nung kinontempt, mas nandun siya sa hearing, pinag-explain namin siya bakit siya nagsinungaling na sinabi niya yung asawa niya may alta presyon, kung ano-ano. Yung pala, yung sulat naman ni Sara Discaya, lumalabas, nakipag-meeting daw siya sa employees. So meron nag-motion to cite Carla Discaya in contempt of the committee, of the Blue Ribbon Committee. Pero pinag-explain muna namin siya, hindi agad-agad na merong motion, butuhan tayo kung iko-contempt siya o i-aresto. Pinag-explain pa namin siya para show cause order. Kung hindi satisfactory yung kanyang explanation, saka siya na-contempt at saka na-issue ng warrant. So yung nangyari kahapon, procedurally, sabihin nating faulty, hindi tama yon kasi natapos na yung sinasabing alleged offense ng mga NBI agents sa paghabol kay Senator De La Rosa. Tapos may nag-motion to cite in contempt of the Senate. Agad-agad inapprove. Dapat yun, anyway, na-settle naman kasi tinan-over naman. Yung pagka-detain sa NBI agents, medyo sabihin natin irregular yon. As far as I'm concerned, kasi ito rin yung sa pagtatanong ko sa mga abogado, yun dapat ang tamang proseso. Pinag-explain muna, sinokos muna bago isinight yung ng contempt. Ito agad-agad eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.